bawat isa sa atin. Amen? And we know that everything happens in our life because God has a purpose. No? At itong purpose nito, yung layunin ito ay kailangan matupad sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! At last week po mga kapatid, ating po pinag-aralan yung tungkol po sa how can we commit ourselves? No? How can we have commitment to God? Paano po tayo magkakaroon ng commitment sa ating Panginoon? At ang ating pong unang-unang tinalakay ay tungkol po doon sa we should be willing to sacrifice. Kailangan po, tayo po ay handa na tayo po magsakripisyo. And we must be available. No? Kailangan po tayo maging available in serving Jesus. And the last po ay we must be single-minded. At ngayon po mga kapatid, ipagpatuloy natin ang tungkol sa commitment. Sapagkat ito po'y napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Po? Sapagkat if we have no commitment to God, we cannot say that we love God. Kung wala tayong commitment sa Panginoon, mga pangako natin, mga pasya na ibig natin gawin sa Panginoon. So, ang ibig sabihin po, hindi natin minamahal ang Panginoon. So, tingnan po natin ang ating pong, yung pong ating pag-aaralan ngayon tungkol po sa commitment ng isang Kristiyano. At ang ating pong text ngayon ay nasa Ruth chapter 1 verses 6 to 18. Po? So, ito pong passage na ito, itong mga verses na ito po ay very well known. Po? Ito po ay very well known sa Book of Ruth. Katunayan nga po, ito po ay kadalasan po ito na ikukot o ito po ginagamit sa mga kasalan. No? At ito po in-engrave sa masingsing sapagkat ito nga pong verses na ito natin pag-aaralan ngayon, ito po yung nagpapakita ng tunay na commitment. Ito po yung tunay na commitment. No? So, commitment is most certainly a message. No? Ito po ay yung pinakatiyak na mensahe ng kalipunan na kailangan nating marinig ngayon. No? Kagaya po ng isang sulat ng isang lalaki sa kanyang girlfriend. Tingnan po natin yung sulat niya. Sabi nung yung pong batang lalaki ito, ibinusa yung kanyang nilalaman ng kanyang puso sa kanyang girlfriend. Ano ang sabi niya? Sabi niya, darling, sabi niya ganoon, gusto kong akyatin kahit yung pinakamataas sa bundok. No? At gusto kong languyin yung kahit na yung pinakamalalim na ilog. At gusto kong tahakin o gusto kong sagupain or yung naglalagablab na disyerto, no? At gusto kong mamatay kahit sa isang tuhog lamang para sa iyo, no? Pero hindi po ito nagtatapos. Ano po ang sabi? Meron po siyang PS. Kaya tayo ito. Meron po siyang PS. Ayan. May PS po siya. Ano po ang PS ng lalaki ito? Sabi niya, darling, I will see you on Saturday if it doesn't rain. Isipin mo, ang lalaking ito, kaya niyang akyatin ang pinakamataas sa bundok, languyin ang pinakamalalim na ilog, at tahakin o sagupain yung naglalagablag na disyerto. Subalit, sa ulan lang natakot. Di po ba? Matutuloy ang date, sabi niya, darling. Matutuloy ang date natin if it doesn't rain, kapag hindi umulan. No? So that letter describes the idea that a lot of people have the same commitment, no? As the young man. Ito po yung nagpapakita rin, ano? Nagpapahayag po ng idea po ng marami po sa mga tao ang may ganitong klase ng commitment, no? Because we live in a society where tayo po ay nabubuhay sa kalipunan o sa sambayanan na ang mga tao ay nangangako sa kanilang pag-iisang dibdib na hanggang kamatayan. Subalit, tumatakbo na sila o iniiwan nila ang bawat isa kapag nakaengkwentro na ng problema, no? Nangangako na magsilbi o maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. Subalit kapag dumating ang isang malaking alon, sila ay tumatalon sa kanilang bangka. Nagkukumit sila sa church as a member, no? Subalit, napakadali nilang umalis o lumisan kapag hindi sila sinang-ayunan sa kanilang mga opinyon. At ito po ay ilan lamang. Marami pa po, ano ha, mga kapatid. At gusto ko pong malaman natin, mga kapatid, na ang mensahe pong ito ay hindi para sa mundo. This is not for the world, or this is not for the people who are not present here. No? Hindi ito doon sa mga taong wala dito. Sapagkat yung mga taong wala dito po na hindi natin nakakasama sa sambahan, they belong to the world. No? But this message is a message that every one of us need
apply in our hearts and in our life. So, apply it to our relationship with our Lord. I-apply natin to sa relasyon natin sa Diyos, sa relasyon natin sa bawat isa, sa relasyon natin sa church, at sa relasyon natin sa ating mga iniibig. No? Kagaya po ni Naomi, si Ruth and Orpah are left alone in Moab. No? Sabi po ng Bible, si Elimelech ay pinakasal. She was married with Elimelech, si Naomi. No? Mag-asawa silang dalawa and they have 2 sons. Ang pangalan ng kanilang mga anak ay si Mahlon at si Chilion. No? Mahlon was married to Ruth and Chilion was married to Orpah. Subalit si Elimelech po, kagaya ni Pastor, he went earlier to the Lord. No? Siya namatay agad. And after 10 years of their marriage with Mahlon and Chilion, after their marriage with Ruth and Orpah, they also died. So, ang sabi ng Bible, itong 3 babaeng ito naiwan na nag-iisa doon sa lugar ng Moab. But actually, Naomi and Elimelech, they are Israelites. They belong to the people of God, no? But Ruth and Orpah, they are original Moabites, no? So, makita po natin ang sabi ng verse 6. Let's start with our text. Sabi po ng verse 6, sometime later, Naomi heard that the Lord had blessed His people by giving them good crops. So she got ready to leave Moab with her daughter-in-law. So nang mabalitaan niya ngayon na pinagpala, no? Pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan at pinagkalooban ng mabuting ani, ang ginawa ni Naomi, nagplano sila ngayon na pumunta doon sa kanyang bayang sinilangan kasama yung kanyang 2 manugang. No? Ano po sabi ng verse 7? So they started out together to go back to Judah. Nag-start yan, simula na silang bumalik ngayon. But on the way, she said to them, go back home and stay with your mothers. May the Lord be as good to you as you have been to me and those who have died. So ang sabi ni Naomi, hari na wada, sabi ngunit sa day, kinausap niyo kanyang mga manugang, sabi niya, bumalik na kayo doon sa inyong sariling bayan, no? So, sabi dito mga kapatid, kung paano kayo naging mabuti sa mga yumaot sa akin, sana'y maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Yun ang sinabi niya sa pagbabalik ng kanyang 2 manugang. Anong sabi ng verse 9, letter B? So Naomi kissed them goodbye, but they started crying. So ang ginawa ni Naomi, inalikan niya ng pamamaalam yung 2 manugang. Subalit ang 2 manugang na ito ay umiyak. Gaano kaya kabait ang biyanang ito, no? Sino po sa atin na nakatatagal sa biyanan? Pastor Joy, hindi ikaw tinatanong ko. Di ko ba, karaniwan sa atin, I will not exempt myself, karaniwan sa atin, hindi tumatagal sa mga biyanan. But these 2 women, ayaw nilang iwanan si Naomi. No? Ang sabi ng verse 10, and said to her, no, we will go with you to your people. Ang sabi nila, pupunta kami, sasama kami sa iyo, sa iyong bayan. Sabi ng 2 ito. Sabi ng verse 11, you must go back, my daughters. Naomi answered, why do you want to come with me? Do you think I could have sons again for you to marry? Sabi ni Naomi, sige, bumalik na kayo. Kasi sa palagay niyo ba, magkakaroon pa ako ng mga anak na po pwede kong ipakasal sa inyo? Sabi ng verse 12, go back home. Talagang mapilit si Naomi. No? Napakapilit niya, go back home, for I am too old to get married again. Sabi niya, sige, bumalik na kayo sapagkat ako'y matanda na para magpakasal uli. And even if I thought there was still hope, kahit na iniisip ko na meron pa rin pag-asa, and so got married tonight and had sons, kahit ako'y pakasal ngayon at magkaroon pa rin ng mga anak, would you wait until they had grown up? Hintayin mo pa ba yung mga anak ko para, di ba, para lumaki at pakasalan kayo? Would this keep you from marrying someone else? Ayaw ni Naomi kasi, ang gusto ni Naomi, magkaroon pa ulit sila ng panibagong buhay. Kaya ang gusto ni Naomi, magbalik sila. Sapagkat ayaw ni Naomi na sila'y sumama sa kanya na ito'y maging dahilan na hindi nila muling pag-aasawa. So, no my daughters, no my daughters, that is impossible. No? So, ano po ang sabi ng, and as we continue in verse 13, so, Naomi started to get a little bitter about her situation in life. Medyo nagsisimpay na. Anong sabi niya? The Lord has turned against me and I feel very sorry for you. So pinagmulipitan ako ni Yahweh at ayokong kayo madamay sa aking dinanas. No? O sabi ngayon ni Naomi. So her one daughter-in-law, si Orpah ngayon, tumalikod na ngayon. Kiss her and turn back but not Ruth. No? So si Orpah, nakuha na sa pakiusap ng biyanan.
Bumalik siya sa kanyang lupang sinilangan, subalit itong si Ruth ay hindi umalis. No? Nanatili siya kay Ruth. Ruth clung to her, and that's when we see Ruth's commitment to her mother-in-law, Noemi. So dito natin makikita ngayon yung tunay na commitment ni Ruth sa kanyang biyanan, sapagkat hindi niya iniwan ang kanyang biyanan. No? Kayo ba, kung sinabi sa inyo ng biyanan nyo, umuwi na kayo sa inyo. Ano kayo sa palagay nyo? Uwi ka ba sa Cecil? So Ruth said to her in verse 16, napakaganda na sinabi ni Ruth. Sabi nga nito, wherever you go, I will go. Kung saan ka man pupunta, doon ako. Wherever you live, I will live. Kung saan ka tumira, doon ako titira. Your people will be my people, and your God will be my God. So ang inyong bayan, ang iyong bayan na aking magiging bayan, at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Napakagandang itong commitment, no po? And 17, this is the most, no? Talagang grabe to. Sabi ni Ruth, wherever you die, I will die. And that is where I will be buried. Sipin mo, kung saan ka mamamatay, doon ako, at doon din ako malilibing. So, these are also words of love. No? Ito rin ay mga kataga ng pag-ibig. And love is best found in commitment. Matatagpuan natin ito, no? Yung ating pag-ibig. Sapagkat we cannot commit ourselves to somebody without love. Di po ba? Nang i-commit mo ba? Nang i-commit mo ba, Sister Beth, ang iyong pag-ibig kay Brother Rudy? Wala bang kasama pagmamahal? Pilitan ka lang ba? Magtapat ka, Sister Beth. Di ba? Kaya ikinomit mo rin ang sarili mo kay Brother Rudy nang ligawan ka sapagkat you love Brother Rudy very much. Di po ba? Sister Beth? Do you agree? At parang napilitan ka lang. Diba? Yung mga mag-aasawa, kaya kayo napakasal dahil mahal nyo ang inyong pinakasalan. Sister Baby. Is it true? Diba? Ikaw mo na. Huwag na ako tumawag at baka meron pa mag-away after this. Pero alam ko, si Rebecca. Document din. Okay? So, love is best found in commitment. Because without love, you will not commit yourself. Diba? Ha? Except kaya ayaw ako nasagutin eh. Baka iba isagot mo eh, no? So without love, you cannot commit to somebody. And in Ruth's comments to Noemi, we see the two most important parts of Christian love or commitment, no? Doon sa mga sinabi ni Naomi, makikita natin yung dalawang mahalagang bahagi ng Christian love or commitment, no? Ano po ang mga ito? Teko, mahina ng aking battery. Ano po yung mga ito? Commitment to God and commitment to one another. Ito po yung dalawa. No? Ito po yung mahalagang bahagi na ginawa na commitment ni Noemi. Commitment to God and commitment to one another. Tingnan po natin yung kung ano ba yung nangyari doon sa mga commandments na binigay ni Jesus kay Moses. Jesus, from the commandments given to Moses, were broke down into two very simple commands. No? Diba? Nung lumang tipan, meron tayong 10 kautusan. Subalit nang nagkaroon tayo ng bagong tipan, ito po ay sinamarize na ng Panginoon sa dalawa. Ano po ang sabi dito sa Mateo chapter 22 verse 37? Sabi dito, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. So, ang unang commandment po, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, no? At ito po yung pinakauna at pinadakilang utos. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa na gaya ng sa sarili. Mateo 22:40, on these two commandments depend all the law and the prophets. Sa dalawang utos ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. So, tingnan naman natin ngayon. No? So, pag-aralan natin, tekapin natin, what is Ruth's commitment to God? Bakit natin sinabi na yung may dalawang magandang bahagi o mahalagang bahagi na ginawang commitment si Ruth? Ito po yung commitment sa God at commitment sa bawat isa, or commitment to one another. So, the first thing I want you to see about Ruth's love in these verses is her commitment to God. No? Ito po unang-una yung commitment ni Ruth sa Panginoon. So, alas, pakita nga yung aking battery dito. Brother Jeff, paligay. Hindi, yung ano.
Amen. So, commitment to God. So, the land of Moab, no? Yung pong land ng Moab, ito po yung kinagis ng bayan ni Ruth at saka ni Orpah, no? So, makikita po natin sa Bible, kung babasahin po natin yung first chapter, o yung first verse po, si Elimelech at si Naomi ay natungo lang ng Moab dahil nagkaroon po ng famine doon sa kanilang lugar, no? So, the land of Moab served false god. Yung pong Moab, sila po ay nagsisilbi sa hindi totoong Diyos. Sa mga Diyos-Diyosan o kung ano-ano man ang mga Diyos nilang sinasamba. So, Ruth and Orpah would not have grown up serving the God of Abraham, no? So, hindi po sila kailanman na brought out sa pagsamba po sa God ni Abraham. Ano po ang sabi ng verse 15? See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Sabi ni Naomi kay Orpah, ay kay Ruth, tinan mo nga, yung iyong sister-in-law, siya bumalik sa kanyang bayan, no? Upang pagsilbihan niya ang kanyang bayan at ang kanyang God o ang kanyang mga Diyos na pinalis na. But Ruth made a commitment to Naomi's God. Anong sabi ni Ruth kay Naomi? Sabi niya ganon, your God will be my God. Isipin mo yun? Ang sabi ngayon ni Ruth, ang Diyos mo ang magiging Diyos ko, no? So, makikita natin mga kapatid na in order for Ruth to make Naomi's God her God, diba? Makikita natin na kung gusto ngayon ni Ruth na maging Diyos niya, ang Diyos ni Naomi, ano ang dapat magawin ni Ruth? It will require her to forsake the gods of her land. Kailangan talikuran niya ngayon yung Diyos na kanyang kinagitnan and the false God that she was raised believing in, no? At kailangan niyang talikuran niya yun, yung mga Diyos na kanyang kinagitnan sa kanyang buhay na kanyang pinaniniwalaan. And when a person gets married, di ba? Tunghayan natin ito. Di ba ang tao kapag ikinakasal, they promise to love one another. Di ba? No? That love put into action is what causes them to forsake all others and cling to their spouse. Di ba kapag kayo ikinasal, maraming pangako ang ating mga nagiging asawa. No? At itong pangakong ito'y kanilang ginagawa. Of course, sinong asawa dito hindi gumawa ng kanilang mga pangako? Lahat, I believe. Si Carlos, ginawa niya ang pangako niya kay May. Si Brother Rudy, ginawa niya ang pangako niya kay Sister Beth. And also Brother Mosed and Ramel and many others here. Di po ba? Ginawa nila ang mga pangako nila sa kanilang mga asawa. At sa paggawa nilang ito mga kapatid, ako'y naniniwala na ito'y naging dahilan upang talikuran nila yung maraming bagay sa kanilang buhay upang sila'y makisama sa kanilang asawa. No? Upang maging maganda ang kanilang pag-aasawa. And Christianity is the same way. Ang pagiging Kristiyano, ito rin po ay katulad ng aking sinabi na taong ikinasal. No? So to be with Christ is not just something that we add to our belief system. Ang pagiging na kay Kristo, hindi lang ito isang bagay na meron tayong dinagdag sa ating paniniwala, sa ating Panginoon. In order to love the Lord thy God with all your heart, to be committed to Him, you have to forsake all other gods and put Him first in our priorities and in our life. Diba? Nung di pa tayo nakakakilala sa Panginoon, marami tayong sinasamba. Di po ba? Marami tayong nakagisna na sinasamba. But when we knew Jesus, and when we accepted Jesus as our Lord and our Savior, we forsake many things in our life. Oh? Tinalikuran natin yung mga Diyos na ating sinasamba noon. Marami tayong mga Diyos-Diyosan. Ako po natatanda ko sa buhay ko, talagang marami ako sinasamba. If I need to pass the board exam, I will go to one church and pray to their idols. Diba? Kapag gusto ko magkaasawa, diba? Pag gusto mo mag-asawa, you will go to one place, you will dance, and then you will pray them. Dahil yun ang iyong paniniwala, no? So gaya din sa Panginoon. Kung tunay nating mahal ang Panginoon, we will forsake everything. We will leave everything dahil lamang sa ating Panginoon. And we have to make Jesus number one in our life. We will give priorities, no? We will give priorities na sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan, no? And that is the type of commitment we need for Christ. Ito po ang kailangan nating commitment. Kung gusto nating magkaroon ng pagbabago ang ating pamilya, ang ating church, at even ourselves, ang ating sarili, or ang ating bayan. Because it says by our actions that we believe, Christ is the answer. Amen? Kapag po tayo
naniniwala, mga kapatid, na si Jesus lamang ang tanging katugunan ng ating mga pangangailangan. So kailangan, let us commit ourselves to God kung gusto nating magkaroon ng mga pagbabago sa ating buhay. Sapagkat we believe, and let us put in action what we believe, that Christ is the answer to all our prayers. But not the God of this world. Hindi po ang Diyos ng mundong ito. Not even money, not fame, yung katanyagan natin o yung ating pera o yung ating kayamanan. Not even politics, but God alone. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. So we have to commit ourselves not to this world, not to our money, not to fame, not to possessions, or not either politics, but to God alone. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, it is a commitment that says, I cling to Christ through thick and thin, through the good times and bad times, because I trust that there is no other God besides Him. So, yung commitment naman natin, mga kapatid, no? Kailangan po, mga kapatid, sa hirap at ginhawa, kagaya na ating sinumpaan sa ating mga asawa, gayon din sa Panginoon, no? Na may paniniwala tayo, mga kapatid, na walang ibang Diyos maliban sa ating Panginoon na pinaglilingkuran ngayon. Amen po ba? Baka tayo may ipinapanalangin sa Panginoon, hindi binigay. You are no longer my God because you did not answer my prayer. No? You did not give me what I want. No? So, mga kapatid, kaibigan, ang commitment natin sa ating Panginoon ay nagsasabi na tayo kakapit sa Kanya. No? Tayo kakapit sa Kanya kung tatalagalugin natin sa makapal at sa manipis. No? Through the good and bad times. Ang ibig sabihin, sa hirap at ginhawa, no? Tayo po ay sa Panginoon natin. Sapagkat walang ibang Diyos na tayo mapaglilingkuran, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po, meron pong isang example na story sa Bible. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo 19:16-20. Meron pong isang batang lalaki na mayaman. Ang sabi niya sa Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinusunod ko naman ang mga kautusan sa Bible mula ng aking pagkabata. Bakit nga hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? And then Jesus told him, pointed out his lack of true love and commitment to God. So ang ginawa ni Jesus, sabi ng lalaki nito mula pagkabata, sinusunod ko na ang mga utos. No? Ang mga utos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinoint niya ngayon yung kakulangan ng kanyang pag-ibig at commitment sa Panginoon. Ano po ang sabi ng Mateo chapter 19 verse 21? Sabi ng Panginoon, if you want to be perfect, go, sell what you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come, follow me. So kung gusto mong maging ganap, no? Humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sumunod ka sa akin, halika dito, pumunta ka at sumunod ka sa akin. So what did the young man did? So ang sabi ka dito, Mateo 19:22, when the young man heard this, he went away sad because he was very rich. So ang tao ito ngayon, lumayo siya ng malungkot. Bakit? Napakayaman niya yung yaman niya, ang sabi ng Panginoon yung yaman mo, ipamudmud mo sa mahihirap. Ibigay mo ang mga kayamanan mo. Ang lahat ng pagbibilan mo, ibigay mo sa mahihirap. So ang tao ito'y napakayaman. Kaya anong ginawa niya? He went away sad. Malungkot siyang umalis sa harapan ng ating Panginoon. Now Jesus didn't tell him this because it is wrong to have money or even great wealth. Hindi sinabi ito ng Panginoon dahil ayaw niya, no? Dahil mali na magkaroon siya ng salapi o kayamanan, no? The reason he told him this was because this young man had made a God out of his money. He trusted his wealth more than God, and he was unwilling to give it up. Instead, he turned and walked away very sad. Hindi sinabi ng Panginoon na, ayaw kitang mayaman, ayaw kitang magkaroon ng maraming pera, ayaw kitang magkaroon ng maraming kayamanan. Subalit ang gusto lang ng Panginoon, makita sa taong ito ang tunay niyang commitment sa Kanya. Totoo ba na gusto mong sumunod sa akin? Ito lang ang gustong makita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, go and sell your treasure. Pero anong nakita ng Panginoon?
Hindi niya siya lumayo na malungkot. Naglakad siya at tumalikod at lumayo ng malungkot. At napatunayan ng Panginoon na this young man, he made his money and his wealth his God. No? Mga kapatid, kaibigan. So, commitment is not just in our words. Kailangan yung commitment natin. Hindi lang ito sa salita. It should be in our action. Kailangan yung commitment natin sa Panginoon, ito'y isagawa natin. Makita ang ating mga commitment sa Panginoon. Kagaya ni Ruth, she demonstrated her commitment to God by leaving her citizenship, leaving her family, leaving her Moabite roots and Moabite gods. No? Kagaya ni Ruth, ipinakita niya ang kanyang commitment sa Panginoon at kay Noemi sa pamagitan ng paglisan niya ng lahat sa kanyang buhay. No? Even her gods, he left her gods. So ito po yung tunay na commitment. And true Christian commitment is when we say, God, I am yours. You lead me, I will follow you. Ask of me and I will give you. Ito po yung tunay na commitment, mga kapatid. Kapag sinabi natin sa Panginoon, ako'y sa'yo, pangunahan mo ako. Ako'y susunod sa'yo. Humingi ka sa akin at ibibigay ko. Can you say the same words to God? Masasabi ba natin ito sa Panginoon, itong the same words na ito? Masasabi ba natin ito sa Panginoon? God, I am yours. Lead me. I will follow you. Ask of me and I will give you. Pwede ba rin natin sabihin ito sa Panginoon? Can you say these words to God? Sorry ba? Pwede ba natin sabihin sa Panginoon to? Amen. Sabihin nga natin sabay-sabay. God, I am yours. God, I am yours. You lead me. I will follow you. Ask of me. And I will give you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Minsan yung commitment natin nasa sama ng katamaran lang. Gusto nating mag-comment pero tinatamad tayo magsalita. Ano po? Hallelujah! So this commitment to God is a lifelong commitment. No, ito po ay panghabang panahong commitment. Like Ruth said to Noemi in verse 17, wherever you die, I will die, and there will I be buried. No? Ito pong commitment na ito, mga kapatid, na ating sinabi, ito po pang walang hanggan, pang walang katapusang commitment, kagaya ng sinabi ni Ruth kay Noemi. Sabi niya, kung saan ka mamamatay, doon ako, at doon din pa rin ako ililibing. So ang pag-ibig ni Ruth kay Noemi, ang commitment ni Ruth kay Noemi, ay till death do us part. Okay. Hallelujah. So the true test of a person's Christian faith is not just walking from the aisles, no, and professing Christ. It's not even getting into the water and being baptized. Yung pong ating true commitment sa Panginoon. Ito po hindi yung kasi pumupunta ka sa unahan, lumalakad ka, no? At kinukumpisan mo na si Jesus ay Diyos at ikaw ay nabautismo sa tubig. But the true test is when a person forsake all others and commit their life to Christ for a lifetime. Ang true commitment, mga kapatid, tatalikuran natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon at tayo susunod sa Panginoon hanggang sa siya ay bumalik dito sa lupa. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. You said amen, ba't pumalakpak lang? Napakatamad natin. Palakpakan natin ang Diyos! Kaya tayo inaantaw kasi ayaw natin pumalakpak. Amen! Talagang, Brother Dave, I need your help. Right. Amen. Is it like that? Amen. So mga kapatid, so let us not quit until we step over the finish line and hear God say, well done, my faithful children in Shalom. Kaya nga po tayo, mga kapatid, huwag tayong tumigil, huwag tayong mag-quit sa ating buhay hanggang sa tayo po ay dumating doon sa finish line at marinig natin ang sasabihin ng Panginoon, well done, my faithful children in Shalom. Amen po ba? In Shalom and wherever church you belong. Sabi ni Sir Betty, ay sa Shalom lang ba? Wherever church you belong. Amen po ba? So tayo po, mga kapatid, kaibigan, let us not quit, Brother Dave. So it's easy to say, I love Jesus. Well, it's easy to say, mga kapatid, di ba? I
I love Jesus when everything is going good. Diba? Kapag ikay pinagpala na ng Panginoon, you can easily say, Lord, I love you because you're blessing me. Diba? But true Christian commitment to God is tested in the trials and hardship of life. Pero ang totoo pong Kristiyano, no, yung commitment natin, kahit na nasa gitna tayo ng mga pangangailangan at kahirapan ng buhay, you can still say, Lord, I love you. No? Lord, I love you. Hindi lang dahil sa kagandahan ng buhay natin masasabing, I love you, Lord. But even in the midst of our trials and hardship of life. Can you say amen to me? Palakpakan po natin yung Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Yung pumapalakpak, yung hindi pumapalakpak yata. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kasi Brother Dave, I need your help, Brother Dave. Hallelujah. So, mga kapatid, kaibigan, baliktad to. No? So, there is an illustration. Meron pong isang missionary, meron pong isang kalipunan ng missionary. Sumulat po siya kay David. No? Ang sabi nitong mga missionary society nito, sabi niya kay David Livingstone, sabi sa sulat, nakatagpo ka naman ng magandang lugar na iyong patutunguhan. Kung nakatagpo ka na, ipagbigay alam mo sa amin at maraming pupunta dyan na tao na gustong makasama ka. No? Pero ang sabi nga ni Livingstone ay kanyang sinagot ang sulat. Ang sabi niya, kung ang mga tao papadala mo sa akin ay dahil lamang sa maganda ang aking kakalagyan at ang aking lugar, ayoko sa kanila. Ang gusto kong makasama ay yung mga tao na kahit hindi maganda ang lugar ko na aking natagpuan ay makakasama ko. Ito yung tunay na commitment, no? Kagaya po ng ating sinabi kanina, we can always say to God, no? We can always say to God, even in the midst of trials and hardship of life. Kahit na nasa gitna tayo ng kahirapan, kahit na tayo itong anumang bagay na meron tayo na hindi tayo nagaginawahan, kapatid kaibigan, we can still say, Lord, I love you. Amen po ba? Hallelujah. Next, Brother Dave. Hallelujah. So next is commitment to one another. So in our passages today, Ruth did not only commit to know Miss God, but she also committed herself to Naomi. No? So hindi lang sa Diyos ni Naomi ngayon nag-commit si Ruth, kundi maging sa kay Naomi na kanyang biyanan. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi. Okay. Next, Brother Dave. So, ang sabi po ng verse 16, wherever you go, I will go. Ito yung commitment ni Ruth kay Naomi. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. This is the commitment of Ruth to Naomi. Kung saan ka pupunta, doon ako. Kung saan ka titira, doon ako. Kung saan ang bayan mo, doon ako. Kung sino ang Diyos mo, doon din ako. No? Sabi niya. Next, Brother Dave. Sabi ng verse 17, wherever you die, I will die, and that is where I will be buried. May the Lord worst punishment come upon me if I let anything but death separate me from you. So kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh. Meron pa siyang iniwang words kay Naomi. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung pagkalayo tayo ng kamatayan. Talagang ang commitment ni Ruth to Naomi is still there, do as part, like pastor in Shalom. Amen. Brother Dave. So Jesus said, the greatest commandment was to love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. And then he went on and said, this is the great and first commandment. Jesus said, another. And in Matthew chapter 22 verse 39, a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. And on these two commandments depend all the law and the prophet. At ang pangalawang utos ng Panginoon na ginawa niya at sinabi niya ay mahalin mo ang iyong kapwa
ng gaya ng sayong sarili. At ang sabi ng Bible, dito natutupad sa dalawang ito ang utos ng ating Panginoon. And that is exactly, no? And that is exactly what we are talking about, Ruth's commitment to God and to Naomi. And from that, we can see that, no? Christian commitment is all about loving God, no? Ang totoo pong commitment, mga kapatid, ito po ay tungkol sa pag-ibig natin sa Diyos. Nang ibig sabihin po, being committed to God. And the second is loving one another, being committed to one another. So ito po yung ating commitment bilang isang Kristiyano. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkukumit natin sa Panginoon. Mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagkukumit natin sa bawat isa. No? That is why Christ set up His kingdom on earth, the church, Shalom family, to be a community of people coming together to love and support one another through good and bad times. Kaya nga po ang Diyos, mga kapatid, siya nag-set up ng kingdom dito sa Ichihara, no? Sa Ichihara, sa pamamagitan ng Ichihara Shalom, upang tayong mga nandito ay magtulungan, magmahalan, magsuportahan sa bawat isa, maging sa mabuti o di mabuting kalagayan. Po? That's also why it's important for us to belong to a local church. And that church is Shalom. Kaya nga po tayo mga taga-Shalom, no? Importante po na tayo po ay nabibilang sa isang local church, no? At tayo po ay nakagad lang po na tayo nabilang sa Shalom at Sister Betty ay sa Chiba, no? But it doesn't mean that we come to church once a week and hug one another and it's already a commitment, no? Minsan kasi kapag nandito ka na, oh, sister, brother, hug, di ba? Oh, shaking of hands. It's not still a commitment because commitment goes a whole lot deeper than that, no? Hindi pa ito yung commitment. Baka akala lang natin pag tayo nagbabatian na at naghahaghag pa at nagkikising-kising pa. It's already commitment. It goes a whole lot deeper than that, no? So it's about helping. It's about helping each other through the hard times of life, no? Ito po ay natumutukoy doon sa pagtutulungan natin. Even doon sa kahirapan ng buhay, no? Sabi natin kanina, hindi lang basta halik-halik tayo, yakap-yakap, it's already commitment. But commitment includes helping each other through the hard times of life. Kapag po may nakita tayo mga kapatiran natin na nangangailangan, let's help them, no? Baka may nangangailangan dyan ng pang-atamakin, may nangangailangan dyan ng pagbayad ng kundito kung saan, let's help them, no? It is a commitment to God and to each other, no? Ano naman? Another, brother Dave. Another. It's about encouraging one another when we are down and out, no? Ito po ay tungkol sa pag-encourage natin, pagpapalakasan. Kung meron tayong may nakikitang mga nanlalamig o nabubuwal na, huwag tayong maging dahilan ng pag-aapoy pa ng kagalitan. Bagkus, maging dahilan tayo ng pagkakasundo. Let us encourage each and everyone, no? Another, kapag nakita natin na merong gusto lang mabuwal, malapit na, palakasin natin sila. Amen. Huwag na natin gatungan pa para sila ay tuluyang mabuwal. But instead, encourage one another. It's about being honest with each other, even about our weaknesses and praying for one another, no? Ito po ay tungkol din sa pagiging tapat natin sa bawat isa. Maging sa ating mga kahinaan o yung pagpapanalangin natin sa bawat isa. It's about rejoicing together and crying together, no? Ito rin po ay tungkol sa ating pagsasaya at pag-iyak. Diba? Kapag may masaya, masaya ka rin. Kapag may malungkot sa inyo, wag mo naman sabihin, ay, malungkot ka ba? Eh, ako masaya. No, amen. Makilungkot ka rin. But try to encourage, no? But try to encourage. Kapag may umatungal ka rin. Diba? Pakita mo na mahal mo siya. Kapag siya lumundag ka rin sa katuwaan. It is our commitment. And it is even about forgiving one another. And this is the most important, no? Because we cannot serve God without forgiveness. Di po ba? So, if we forgive one another, it is already our commitment to God and our commitment to each other. Because, kapatid kaibigan,
Battery. So true Christian commitment to one another means that we are going to stick together forever. So yung true Christian commitment, mga kapatid, ito po yung nangangahulugan na tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, we will stick together. Tayo po'y talagang bubuklurin ng Panginoon ng pag-ibig na siya po ang unang nagpakita sa atin. And then, there may be times when we disagree, no? Tayo po mga Kristiyano, may mga time na tayo po nagdi-disagree sa bawat isa. But let us say to ourselves that this is the community I've chosen to commit myself to. Sasabihin natin, kapag may mga bagay na hindi ka nagustuhan, sabihin mo, ay Panginoon, ito yung lugar na ipinili mo para ako'y maglingkod eh. Diba? Economic ko ang aking sarili. There may be times when we even get mad at one another. Pero mga times na tayo pinagagalit sa bawat isa, no? But, let us say to ourselves, this is the community that I have chosen to commit myself to. Sabihin natin, ito yung lugar kung saan ako inilagay ng Panginoon upang mag-commit at maglingkod sa Kanya. There will be times in the life of this church that attendance will be down and giving will be down. Di po ba? Minsan, konti lang tayo. Minsan, konti lang ang ating tithes and offering. There will be times when attendance is up and giving up. Giving is up. Meron ding times na marami tayo at mataas din ang ating tithes and offering. There will be times when we laugh together and even times when we cry. No? There will be some issues that come up that we will not agree on. May mga issue din na hindi tayo mag-agree o sasang-ayon. But if we practice what the Bible is teaching us, we will stick together through it all. Subalit kapag ipinractice natin o sinagawa natin yung itinuturo sa atin ng Biblia, kapatid kaibigan, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, matatagpuan tayong magkakasama sa gawain ng Diyos. Can you say amen to me? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. And that is commitment to God. Ang sabi nga ng Romans 8:37, I'm really blessed with these verses na ating babasahin. Sabi rito, ang lahat ng ito'y kayang-kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Can you say amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. At kung ating kung susumayin mga kapatid, ang ibig sabihin na ating pinag-aaralan, walang bagay na pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at sa bawat isa sa atin. Amen? Amen po ba? Sapagkat mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa natin. We the church, our family, when trial comes, we are still brothers and sisters in Christ. Amen. Kahit na anong bagyo ang dumating sa ating buhay, tandaan natin, tayo pa rin ang maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. That this is what Ruth says to Noemi. No, kaya nga po ito yung commitment ni Ruth kay Noemi. Sabi niya, where you go, I will go. Where you live, I will live. Your people shall be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and that is where I will be buried. So this commitment is a very important commitment in our life. No? Ito nga po karaniwang ginagawang commitment sa mga ikinakasal. At ito po isang napakagandang commitment sa Bible. So, kapatid kaibigan, before I end, I am encouraging everybody, let us decide to follow Jesus, which we mean, no turning back, no turning back. Amen? No turning back, no turning back. And truly mean it from the heart that it's shown by our action. Amen. So our commitment to God should have no turning back, no turning back, no turning back. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. At kahit saan tayo mapunta, ibabalik at ibabalik tayo ng Diyos sa Shalom. Amen? Like Sister Lenny, I would like to introduce to you Sister Lenny. Sister Lenny po ay matagal nang mananampalataya at siya po ay matagal na namin kasama dito sa Shalom. Subalit na sa katagalan ng panahon, kanina tumawag siya at ang sabi niya, narito na ako sa Ichihara, sa Nagasaki. Aatin akong muli. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Lenny. Hallelujah! Glory to the living God. Tayo pong lahat ay tumayo.